Session resume. Wala po tayo sa Congress. Narito po tayo sa Autorans. Mga kapatid, kanina po kasi meron po akong dumating na customer dito. Subscriber ko rin po pala siya at ako po tuwan-tuwa. Dahil po ito pong subscriber ko po na to, siya po ay writer, columnist ng mga automotive blog. Yun nga lang po, yung mga ibinablog po niya ay mga foreign, no? Mga imported na mga sasakyan. At siya po ay nagsusulat dito sa automoblog.com at sa /gear. Yan. Mamaya po makikilala nyo kung sino po siya. Siya po ay lumapit sa akin dahil ang akala po niya, ako po yung expert. Hindi naman po ganun, no? So sabi ko po sa kanya, sige, tutulungan po kita sa problema mo. Yun nga lang, dahil sa ito pong subscriber ko po na ito, dahil siya po ay writer at halos lahat ng mga isinusulat niyang blog, diyan po sa /gear at saka sa automoblog.com ay ang dami po niyang alam tungkol sa sasakyan. Kaya po, nagka-problema siya, diyan sa sasakyan niya, ang daming umiikot sa isip niya at ang dami niya na pong napapalitan dito sa sasakyan niya, hindi pa rin po niya na huhuli yung problema. Pumunta po siya rito, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko na-troubleshoot at kung paano ko napalabas yung problema. Sana po panoorin niyo po yung kabuuan nitong vlog ko po na ito at meron naman po talaga kayong mapupulot na diskarte na ipapakita po sa inyo ni Autorans. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito yung mga rare models ng mga sasakyan na bihira niyong makita dyan sa kalsada. Ito ay Maybach na Mitsubishi Galant. Anong model ba to, sir? 2010, sir. 2010. Galant SE. Galant SE. Ako, nagkaroon din ako ng Galant 1994 na GTI. Ay, naku. Yung pag pinandar mo, naiiwan na gano'n. Yun po ang unang-unang na maneho ko pong kotse, sir. Kaya po siguro ako nahilig sa auto. Dahil yung tita ko po, naka-GTI po siya nung araw. GTI, oo. Manual. Oo, 13 years old ako, sir. Kung ano ginagawa ko. Yun ang unang naiikot ko na kahit kumakalog-kalog na po ako. Double overhead cam, no? 4G63. 4G63. Tapos, yung double overhead cam na yun, may version yun ng 1.8 eh. Opo. Yun yung ginamit ni Jackie Chan doon sa kanyang anong movie yun, yung Thunderbolt na yun. Opo. Oo, Mga Mitsubishi yan si Jackie Chan. Mitsubishi, oo. Mitsubishi. Ginamit. Maski rin po ako, sir. Yung racing. Tinanggal niya yung makina, pinalitan niya ng DOHC. Di ba? Siya nga po pala mga kapatid, ito pong katabi ko na to, automotive writer. Kaya pala kanina habang kami nag-uusap, ang dami niya sinasabi, ako tahimik na lang. Kumbaga, binibigyan ko po kayo ng background dun sa auto na nag-research na rin po ako dahil may 2 years na po sa akin ho ito. Pero napansin mo, hindi ako masyado nagsasalita kanina. Opo, hindi. Alam ko kasi naman po na nag-oobserba ho kayo, sir eh. Hindi, tsaka lahat ng sinasabi mo, nagsisink in sa akin eh. Tinitingnan ko kung paano ko i-connect yung dots eh. Di ba? Siyempre, napakahirap troubleshoot nung ang ganda-ganda naman ng tunog, ang andar yan, maandar po ito, bagong change oil po ito. Ang tahimik po. Ang tahimik. Pero ano yung problema mo dito, sir? May shuddering ho talaga siya. Parang may imbalance ho dun sa makina, sir eh. Kasi po nag-research na. Hindi, saka pang ilan na po na 4G ko na po to. Pang ilang beses na rin po ako nagpapalit ng timing belt saka ng balancer. Pag hindi po talaga perfect po yan, sir, yan po ang mga sintomas niya. Okay. Lalo po pag malamig. Pag cold engine ho siya, talagang pati po bubong nyo manginginig talaga. Nagbabibrate. Tapos pag inaandar nyo siya, ang lakas ng vibration. Pero pag umiinit ho siya, nawawala ho siya paunti-unti. Pag umiinit? Opo. Kaya kanina habang sinasabi niya yun, ano ba yung sensor diyan na kapag ka malamig, no? Tapos kapag ka mainit, yun yung talagang trabaho niya. So siyempre, yun yung coolant temperature sensor. Naku, napakalaki po ng trabaho niyan. Ano yung sabi mo kanina, yung shuddering? Shuddering ho yan. Minsan palyado, hindi nyo alam, baka kung ano-ano na ho kakalkalin ninyo. Yun lang pala. Maliit na sensor lang maliit ho pala. na sensor. Opo. Hindi, saka generally ho, sir, talaga kahit mainit ho siya, through the gears ho siya, pag humihinto ho kayo, nag-idling ho kayo, talaga mararamdaman nyo may konting vibration may po talaga. May konting vibration. Opo Parang, ang sa akin po talaga, maaari pong sensor, pero maaari pong baka may imbalance po somewhere dyan sa makina. Pero kasi kung kasi talagang... sir, binaklas po yan eh. Pero hindi ka nagpalit ng coolant temperature sensor? Hindi po. Ang napalitan lang po sa akin yung oil sending sensor po, sir. Kasi may tagas din po siya. Ako, duda ko din yun, yung coolant temperature sensor. Yes, sir, kasi maski rin po ako eh. Pag tinanggal mo lang yung socket nun, ito na yung problema Opo. Kaya nga po, sir, ako lumapit sa inyo. Gusto ko po sana makakuha ng expert opinion. Para po sana ma-solve po natin. Para ma-solve po natin. Hindi ho totoo yun. Meron si sir na sinabi sa akin
na check engine, naka-check engine ngayon to. Nawala na po, sir. Simula po nung binunot ngayon yung baterya. Yung binunot. Kanina ko oo. pa po inaantay, tinatanong ko nga po kung traffic, baka na-traffic lang ho eh. Oo. Hindi pa ho bumabalik Hindi eh. pa bumabalik. Oo. Sa ngayon ho Mm. wala pa. So, nag-change oil lang tayo at binunot yung baterya, nawala na yung Nawala ano. po eh. May nagsabi rin po kasi sa akin, sir, na pag may ganyan ho na makulit na check engine na, kumbaga maayos naman, nakita na ng mekaniko na okay yung sensor, wala naman yung problema, baka daw po kailangan magre-learn ng ECU. Magre-relearn. Hindi ko naman po ginagawa mag-isa po yun. Pero ilang araw na may check engine to? Naku, Ilang buwan simula na? po nung kinuha ko po, siguro mga June. Mga June. Opo. Oo. Pero kasi kanina sabi mo, ang nabasan yung error, Opo. yung catalytic converter. Opo. PO420, sir. PO420. Opo. Ang trabaho ng dalawang oxygen sensor, i-read niya ngayon yon kung ano yung inilalabas na binubuga Opo. nung catalytic converter. Opo. Kasi alam nyo mga kapatid kung bakit. Sa US version kasi to. Sa US, napakahigpit nila pagdating sa catalytic converter. Yes. Kaya nga doon, ninanakaw yan eh. Ano po yan, sir? Pag nag-search po tayo, kunyari po sa Car ID o sa Amazon, dalawang klase po ang catalytic converter po nito. California and non-California po siya. Okay, Yung oo. California po, napakamahal. Napakamahal. Nasa 80, Kaya 90,000 po. Kaya ninanakaw eh, no? Opo, opo. Pero yung mga normal lang po na catalytic na non-ULEV, non-California po siya, nasa mga 50, mahal pa rin po. Oo. Napakamahal pa rin. Kasi doon, pagka wala kang catalytic converter, ano ang implication kapag wala kang catalytic Ay, converter? nako, di yung emissions niyo po niya, napakataas ng emissions niya, nakakalason po yung lumalabas na usok po dun sa tailpipe po ng sasakyan. Hindi po siya magko-conform po dun sa mga NHTSA, mga rules po sa Amerika. Hindi, Yung tsaka mga crime. Yes, sir. Oh, crime doon Yes, pagka sir. tinanggal mo ang catalytic Yes, converter sir. mo. Yes, sir. Illegal po yun in some Illegal. states. Highly illegal in some states. May mga states po na walang pakialam. Kaya doon, ang nangyari, 4 ang oxygen sensor mo. Doon sa bago dumating ng catalytic at 2 na naman doon sa after ng catalytic. Eh, ang problema, yun yung nakita yung error nung nakaraan. So, Opo. ibig sabihin, may nase-sense na siyang problema nung mismong catalytic converter. Eh, ang catalytic converter naman, posibleng ang nagiging problema niyan, nagbara. Di ba? At Barado saka, sir, siya. may dagdag ko lang po. Nagsimula po yung mga, 2 years po sa akin yung sasakyan since purchasing. Oo. Wala po yun, hindi po lumalabas yan eh. Oo. Iba po ang check engine ko noon na nasolve na rin po namin dati. Okay. Lumabas lang po yan, simula po nung nagkatagas na po ako ng head gasket. Nung nalaman ko kung sumisingaw na po yung sa radiator ko, Oo. nag-check engine na siya, nung chinek po namin catalytic, sabi po ni mekaniko, lumalanghap na po ng tubig ang makina ko. Kumakain na po ng coolant kasi. Kumakain na. Kaya yung usok po niya. So, Iba na syempre- rin ho yung reading. So, syempre, lahat ng mga dumi na yun, ang punta nun sa Yes, sir. catalytic converter. Yes, sir. Yung po ang ano namin. Nga lang, nung naayos na po lahat-lahat, sir, Oo. after a few weeks lang po after the rebuild, Oo. nag-check engine na rin po siya ulit. Okay. So kung nasira, kung may problema na po sa catalytic converter, kung halimbawa lang nabarado siya, ang problema ni sir dito ay yung shattering. Kung halimbawa lang, hinuha ko lang, barado ang isang catalytic converter ni sir dahil 2 yan. Nagbabara na siya, hindi na maganda yung exhaust. Pwedeng mag-backfire kasi yun Yes, eh. sir. Yes, So sir. every time na bumubukas yung exhaust valve mo, Yes, sir. ilalabas niya yung exhaust, Bumabalik po siya. bumabalik siya sa minor lalo na, Oo. sa idle. Tama po. Kaya Maglalabanan po, pag high sila. speed, wala pong problema eh. Maglalaban ng silang Yes, sir. ganun. Yes, sir. So ngayon, siyempre, ang tendency, magkakaroon ka talaga ng vibration. Opo. Kaya yun yung gusto kong ma-workout dito. Lilinisin natin yung catalytic converter, ibababad natin dyan sa ating ultrasonic cleaner. Kasi nung unang nagkaroon ng issue, nung nagkaroon ng leak, yung coolant or yung oil, pumunta sa catalytic converter yon, posible, yun yung nag-cause ng dumi din. Opo. Oo. Saka mga kapatid, ang catalytic converter, kaya mahal yan. Mga mamahaling precious metals kasi Yes. ang ginagamit dyan. Nako po. Kaya- Talaga po ba? Kaya nga po sa Amerika nga po, rampant po ang theft ng catalytic Oo. converter. Eh bakit dito binabasag yan para daw bumilis? Oo. Yung iba po, sir, totoo po yun. Totoo po. Yung cheat code ho yun ng mga ano yan, ng mga old school na nagkakarera po yun. Oo, nagpapalit pa sila ng downpipe para inaalis nila yung catalytic converter. Huwag ka lang magpapa-emissions. Oo, Pero ang huwag ganda ka po talaga ng papa-emission. takbo mo nun. Totoo ho yun. Pero wala nang bumabagsak sa emission ah. No comment po ako doon. No comment po ako doon, sir. So ayun, i-scan ko muna to mga kapatid, tapos titignan natin kung ano yung makikita pa, kung meron pang naiwan na errors. Kasi nung inalis sa terminal ng battery, nag-relearn siguro, so nawala yung error codes, no, yung fault codes. So, hindi nakikita yung yung ECU. Sinabihan nga rin po ako, sir, baka daw po kailangan pong i-relearn eh. So May ibig mo nagsabi sabihin po sa sir, akin hindi eh. nakikita pag nag-read, hindi nakikita.
Hindi po, dati po nakikita po, sir eh. Hindi siya nare-recognize ngayon. Oh. Okay. Kasi pagka ganitong gray, ayan not equipped. Oo. Ay hindi ka naman not equipped meron ka namang ECU. Mitsubishi Galant 2010, tama ba? Opo, 4069, Yes. ayan 2.4 Yes, S4 sir. MPI, Maybach. Yes, sir. Tama naman lahat. Pero yung MPI niya, ito yung pinaka Diyan ECU dapat niya. yung babasahin. O hindi niya mabasa. Ayaw magpabasa. Alam niyo, sir, nangyayari po yan. Dalawang scanner po ang sinubukan ko. Yung aking luma at yung aking bago ay hindi po ako nakapag-scan. Medyo hindi tayo successful, hindi natin ma-read yung ECU dito. Diyan sa kanyang OBD, dalawang scanner na yung Yung ginamit ko. Not equipped, undetected talaga yung... Pero ito yung lakas ng vibration, no? Kung meron lang tayong glass of water dito, lagay mo dito, makita mo talaga yung vibration. Ayan, pag nandun siya sa 900, ayan, ang lakas na, oh. Napakalakas ng vibration. Ayan, oo. Pero ang ina kasi, meron tong check engine. Opo. Kaya lang, nung nag-change oil, ngayon, tinanggal yung battery. Nung ibinalik yung battery, Oo na-relearn. nga po eh. Oo nga po eh. Oo, nawala yung Nung pag-start check ko po, yan engine. po ang una ko po napansin, nawala yung Oo. check engine niya pag-start. Although hindi ko po, sabi ko nga po, baka po bumalik yan pag umaandar na po siguro. Pag umaandar Pag na. nagsa-cycle na siya through the gears, engine speeds, baka po doon siya lumabas. Oo. Dami na nang napalitan ni Sir. Engine support. Opo. Tapos ang dami mo ng piyesa Opo, pinalitan, no? opo. Halos lahat po ng timing gears po niya, mga timing belt po niya, tensioner bearing, lahat po yan, bago po yan. Alternator po, naka-rebuild na rin po. Alternator. Opo. Umilaw na po yan, yung battery ko po niyan. Oo. Tapos, awa ng Diyos, mabait na sasakyan po. Umilaw po, Guadalupe ang traffic, naiuwi ko pa po ng Marikina. Tapos, pina-home service ko na lang po yun, binaklas po yung alternator. Mabait po siya eh. Pag nagloloko ho siya, hindi naman ho tumitirik, sir eh. Magpaparamdam, pero hindi ka ho ititirik, iuwi ka eh. Pero napapansin ko, pagka nag-automatic yung aircon, Opo. tataas yan ng almost 900 yung RPM. Gumaganda eh. Nag-stable yung Opo. yung Opo. engine mo eh. Subukan niyo po, sir, tapakan, lagay niyo po sa drive. Okay. Opo, tapakan niyo po, preno, lagay niyo po sa drive. Ayan po. Mapapansin niyo yung behavior niya. Ayan oh, ang ganda oh. Pag mainit po, ganyan siya. Oo. Ganyan siya dapat. Pero ano na siya, below 500 na yung RPM Mababa niya. po mag-idle to, sir. Promise. Mababa po mag-idling. Siguro po, isa po yan sa reason kung ba't matipid din po siya sa gas. Hindi po siya katulad ng ibang galan. Oo. Pero dahil din dyan, dahil sa sobrang baba din ng idling niya, mabibrate din talaga siya. Maaari rin po. Oo. Okay. Magbabibrate talaga siya eh. Ayan, sir. Ayan. Pero- Ayan oh. Medyo matino po. Oo. Ayan oh. So yun, Ganyan sana. mm. Ayan oh. Ayan, bumalik na naman siya. So hindi siya sa timing, hindi siya sa hindi siya doon sa balancer. Kasi may Maaari pagkakataon na kapag ka bumitaw yung aircon Opo. ay gumaganda yung ano niya. Hindi ko malamang parang yung parasitic loss niya malaki. Hindi ko sir masabi kung baka throttle body ho, baka kailangan ho talagang buga-bugahan. Isa rin po yan na iniisip ko rin po. Parang hindi kasi parang pag nawala yung load niya doon sa mga belt, kung ano man yung pinapaikot niya ron, gumaganda yung idle Opo. niya. Opo. So, yung pag namatay yung aircon, gumaganda yung idle niya. Hindi po ako nawalan ng pag-asa dahil hindi ko nga po na-scan yung ECU nitong Galant. Pero marami pong pumasok sa isipan ko at iyon po yung mga ginawa ko sa mga susunod na video. Ang headlight, Ayan na po, naka-headlight na po yan sir. Yung nasa baba po na yung fog lights po yan. pero walang headlight. Meron po yan sir. HID po kasi medyo matagal po lumiwanag. Okay. Oo. HID po kasi. Oo. So, fog lamps to. Opo, yan po fog light po yan. Yan o. Oo. Ayan, bubukas na po So, yung ang fog pinakamataas na speed ng fan, light. Aircon po. Teka, i-automatic Aircon. po natin. yung pinakamataas mo. Sige. Yan po. Ito hindi pa to naka-EPS, no? Hindi po. Hindi po. pa. Hydraulic steering po yan Oo. sir. So, kaya ko itinaas lahat yan, Yes, sir. mag-overload kasi si Yes sir, alternator maglo-load eh. siya eh. Yes sir. Oo. So, bibigat din yung ikot ni crankshaft pagka mabigat yung ikot ni alternator dahil ginagamit siya lahat. Opo. So, titignan ko ngayon pag nag-automatic si aircon kung gagaan siya. Pag hindi gumaan, ibig sabihin, nahihirapan yung engine mo doon sa alternator mo. Sige po sir, sige po. Yan, 600 yung RPM pero mabibrate. Kanina, bumagsak yung RPM pero naka-off yung aircon dahil nag-automatic siya. Ang ganda nung idle. Ayun, yan. Yan oh, stable oh. Opo. Opo, opo. Stable oh. May time po na ganyan siya, opo. Oo.
So, hindi siya sa ano, hindi siya doon sa Sa balancer. niya. Oo. Never. Oo, hindi pwedeng mag-adjust yung belt doon. Ano bang octane ang nilalagay mo 95 dito? po lang. Ay, ang ganda oh. 95 po recommended nito, sir. Ayan oh, gusto ko lang ma-maintain yan. Yes, oh. sir. Yes, sir. Maski po ako. So, buksan natin yung hood, tignan natin kung kapag ka namatay yung aircon, doon siya gumaganda. Kung katulad lang sa mga ibang sasakyan at yung may-ari ang pupunta sa akin, talagang ang karamihan nasasabihin sa ganitong mga problema, engine support yan, engine support yan. Kaya lang, ang mahirap po pala sa ganitong mga sitwasyon, kapag ang magpapagawa sa'yo ay marunong sa sasakyan at ang daming nalalaman, siyempre, hihintayin mo muna yung mga sasabihin niya. At dahil nga po sa marami na siyang pinalitan dito, nagpalit na rin po siya ng engine support dito sa sasakyan na ito, ay parang ina-isolate ko yung engine support. Pero habang ako po ay nag-check, lumabas na nga po ako at binuksan ko na yung hood ng kanyang sasakyan at nakita ko visually yung andar, yung panginginig ng makina at ito na po ang kinalabasan ng aming mga pag-uusap. Kabisado ko na. Yun, nanginginig. Pag gumana yung aircon, ang tindi ng vibration. Lakas oh. Yan, with aircon, saka auxiliary fan. Tapos, pag nag-off yung aircon, at dahil sa marami na rin po akong na-experience na ganitong problema, yung engine po kasi talagang mabigat yan. Ngayon, iyan ay sinasalo ng minsan 2 engine support lang, minsan naman 3, at ito pong sa kanya ay 4. Ngayon, salo-salo, nung engine support, nung rubber, yung engine na yon, at kapag ka po talagang yung rubber ay matigas na, so ang mangyayari, lahat ng vibration ng engine ay mararamdaman mo sa body. So para maipakita ko dito sa customer kung paano ko yun ito troubleshoot, so tinawag ko yung mga kasama natin dito sa shop, pinakuha ko yung jack natin, pinasapinan ko ng basahan at inangat namin yung engine. Kaso ito po ang nangyari. Ito mga kapatid, i-jack muna namin yung engine, konting-konti lang. Titignan natin kung magbabago yung vibration. Baba mo nga, titignan ko lang kung nagbabago dito. Sige, baba. Baba na yan. Iangat mo. Alam mo, sir, halika sir dito. Yes, sir. Inangat nila, Opo. binaba nila, Opo. halos hindi gumagalaw yung man lang yung ano mo, yung engine support dito. Opo. Ito tignan mo to. Opo. Sige, baba nyo. Baba mo. Okay, iangat mo ngayon. O, sige, angat mo. Angat mo. O, binubuhat niya yung body. Opo. Parang wala na siyang playman lang doon sa rubber. Matigas na po yung goma. Sobrang tigas na. Matigas Kasi na. konting movement lang nung jack natin, inangat yung engine, umangat din yung body. Opo. So parang aswan sila. Oo. Oo. Tama. Hindi na niya nadadampen yung Hindi ano. niya Dapat na kasi nadadampen. nagfe-flex pa po dapat Kahit muna. konti man lang Dapat sana. may flex muna. O siya. para at least yung mga frequency na yan na vibration niya, hindi mo ma-experience. Yes, sir. Nakataas yan. Pero ibaba mo ngayon yung jack. Tignan mo sir tong engine support ha. Hindi man lang magbabago to. Sige. Baba mo yung jack. Walang flex. Oo nga. Wala. Oo nga po. Parang Dapat aswan. Po, dapat po. Kahit man lang konti. Kahit man lang konti. So siya po ang ano talaga. Siya ang salarin. Oo. Kabilaan po to, kuya. Kabilaan, pati harap likod. Doon sa ano. Etong likod, bago po. Ang ireklamo lang po sa akin, sir, kasi yung likod. Dahil kung pag nakita niyo po yung stock, talagang durog. Oo. Pero nung durog po yan, sir, wala ko siyang ganyan vibration. Doon po ako nagtataka nung bago po to gawin. Okay. Nung durog, walang vibration kasi... Kasi nga po. Hindi, tsaka hindi persado. Ngayon Opo. kasi, yung nasa likod mo, bago, itinulak niya ngayon. Pwede po, Di ba? sir. Parang Tama, ganito tama, yan tama, eh. Tama. Parang kaming tatlo, halika kayong dalawa dito. Naintindihan ko naman. Oo. Halika dito. Parang yung tulak natin, gumanyan ka rin. Ito yung luma, ito yung sira. Ngayon, yung dating nandito, di ba, bumagsak siya, ito siya. So ito ngayon yung sumasalo, Yun yung yung luma. magdadala po, opo. Ngayon, naglagay ka ng bago, Bug. mas tumaas siya. Ito naman ngayon ang Napuwersa magkakaroon ng ngayon tama. to.
na since na puwersa to, matitigas na to, itinulak niya ngayon. Kaya yun po ang nangyari. Sigurado ako, 100% engine support na po ang problema na ito. Dahil nga po, ang akala ko, 4 ang pinalitan niyang engine support. Yun po pala, 1 lang ang pinalitan niya. So lalo po nga nakumpleto yung aking findings dito na kaya nagbabibrate yung kanyang body, pati yung kanyang engine, nadadami na nararamdaman niya na sa body, ay dahil nga po sa defective na yung kanyang engine support. Kaya nawala na talaga yung dumping. Kung alam niyo lang ho, sir, nakahinga trabaho. ho ako ng malalim nung sinabi niyo baka engine support lang ho tayo. Promise. Hindi gumagalaw eh. Oh, promise Hindi ho. gumagalaw yung engine support mo, sir. So, Wala nang flex, wala nang flex. mukhang masusulat ako sa ano nito sa article mukhang masusulat. Pag nagkaroon po ng topic ho tungkol sa engine support, why not? Oo, Dahil masusulat. ini-encourage po kami sa Slash Gear na isulat yung experience po namin. Kasi as experts daw po kasi in the field, kailangan may expert na ano ka talaga, experience. Ang ano ko dito, nag-usap tayo tungkol dyan. Tinry nating ma-scan. Hindi tayo nawalan ng pag-asa dahil hindi naman natin ma-read. Tapos pinag-usapan natin yung ibang mga issues. Opo. Tapos ang dami mo nang napalitan. Pagdating natin dito sa harap, nag-simulate tayo para makuha natin yung vibration. Opo. So habang sinisimulate natin, yun nga, yung nasa loob pa lang tayo, yung parasitic loss na tinatawag. Si engineer kasi nagturo sa akin nun eh. Pag pinagsama-sama mo kasi yung parasitic loss na yan, doon sa alternator, Opo, doon sa opo. aircon, lahat. Opo. Nagkokos yun para mag-vibrate ang engine. Opo. Pero sa nakita ko, nung yung visual inspection natin, parang aswan na yung engine support mo saka yung body. Opo. So dapat po kasi nagda-dumping Oo, po kahit siya. paano Opo. eh. Naintindihan ko po, sir. Oo. So Maaaring palagay nga po. ko, nandun na yung problema. Kaya lang, Buti na ang lang. issue dito, buti na lang maraming pera si sir. Bakit? Hindi po totoo yun. Pinagpapalitan niya yung mga bagay na parang hindi pa dapat palitan. Isa pang example nga natin, yun nga mga diesel engine eh. Di ba? Ang lalakas ng vibration niyan, hindi mo naman ganyan ang maramdaman vibration. sa loob. Oo, Mas hindi naman malakas ganyan yung ang vibration. So ganun lang po, isipin nyo, samantalang yung gasoline engine nyo, simple-simple yung vibration niya, pero ramdam mo, ibig sabihin, yung engine, saka yung body, kailangan may ano sa kanila, magse-separate sa kanila yung rubber, parang nagdikit ng ganun. Kaya yung vibration, dalawa na siya. Imbis na hinihiwalay niya yung vibration, nagiging isa pa sila ngayon. Oo. Ganun na po nangyayari. Aswan na sila. Na Ayan po. hindi na magbabago yun. Talagang pag ang rubber tumigas, matigas talaga. Ang next problem niya lang po, sir, kung makakahanap tayo ng matinong engine support. Dahil Alam mo- nasubukan ko na po. Nag-jog na po ako sa likod. Ang sama Oo. ko talaga lalo. Kasi, hindi mo pinalitan yung harap. Try mo mag-jog lahat, pare-pareho sila ng, Wala naman po dumping, Hindi, sir, sa akin naman po kung sinabi na palitan, di sana pinalitan ko po eh. Oo, sa bagay. Hindi naman po sinabi kasi. Ang nakita lang po talaga yung likod. Ako po nakangiti kasi sa totoo lang, sir, kesa ho sabihin natin palit tayong tensioner bearing, palit tayo ng mga ganito. Mas Oo. okay na po sa akin yung engine support. Okay na yun talaga. Mas Si Sir, kanina pa tayo nag-uusap. Hindi ko alam buong pangalan mo, Alvin Sir. Reyes, sir. Alvin Reyes. Ano ba masasabi? Writer, columnist ng Ano po, sa Slash Gear po ako, saka Slash sa Gear. automoblog.com. yun, automoblog.com. Ako naman po, Autorads. Salamat po, kuya. Mga kapatid, sana po nakatulong sa inyo itong vlog na ito. At kung pwede po sana, paki-share, paki-like, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.